My next question is about the ICC. So supposedly the DOJ, this is just for the record, because there are also others that are interested in this. You have maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction here, but that you also reiterated that although you will not cooperate with them, you will not hinder them from conducting their investigation. Or please clarify if I said that right, or you can in your own words, sir. Yes, ma'am. We are no longer members of the ICC, but right now, because of the technology that's available to all of us, it was so easy for them to go on Zoom, to go on a video call with all of these witnesses or probable witnesses who are here in the country, and we cannot stop them from doing that. Freedom of communication, I think, is paramount when it comes to this. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po ng warrant of arrest ng ICC, gusto ho enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Yun po ang aming paningin. So, maliwanag yan na mag-imbestiga sila, hindi man natin sila mapipigilan. Actually, they can do it they can do it under the radar. We may or may not monitor them. On the other hand, if a warrant is to be served, that they need to go through the proper courts to determine if the warrant is called for or legal, or what's the Well, it really depends on if the Supreme Court thinks that there's some things that the Supreme Court would be looking at. If what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Now, if let's say it is submitted to the DOJ that these are their findings and there's really probable cause, would the DOJ or maybe the OSG pursue such a case? If let's say the courts will say, no, we will not allow the warrant to be served because this is not their jurisdiction, but there's actually reason for it to be served. Actually, we were telling the United Nations Human Rights Commission that if they will give us the evidence, we will pursue. Kasi ang problema ho namin dito, napakahirap hong kumuha ng testigo, natitestigo sa mga pulis o tatestigo sa mga maaari pong gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Sapagkat natatakot po yung tao eh. Ngayon, kung bibigyan nila kami ng tamang ebidensya at ito po yung aming pwede i-follow up, kami na ho ang hahabol. Yun po yung aming pulisiya dito. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya, napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala akong police report eh. Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap pong maghabol talaga. Yun po yung aming, yun po yung pinakabalakid po sa pagnanais namin na hulihin talaga lahat ng nagkasala. Pag wala akong ebidensya, ano hong gagawin namin? Basically sa EJK, wala pa kayong nahuhuli or napoprosecute? Meron na naman na convict, di ba? Meron na convict. Dalawa pa lang ho nako-convict sa EJK. Pero yung talagang full prosecution ng lahat na wholesale, wala ho kasi wala naman nagsasalita eh. Wala hong testigo. Or wala nga direct witness, di ba? Wala hong testigo, walang witness po. Okay, thank you. Now, so ngayon, tayo na taong bayan humusga. Tama or mali ba yung ginawa nila? Di ba? Doon pa lang wala na. Kitang-kita maling-mali talaga. Ano ba yaman yan, sir?
sa DOJ. Galing na po yun sa inyo, sir. Oh. Bakit naman po yung ganun? Ba't hindi dumaan sa Supreme Court si Tatay Digong? Bakit dumiretso? Bakit dinala sa Villamor Air Base? Sir naman, di ba kayo naawa sa matanda? Sir, 80 years old si Tatay Digong, galing pa yun sa Hong Kong. Di ba? Kakalapag lang, sinalubong na agad nila Torre. Eh kung dinala lang sana siya sa Supreme Court, yun. Wala sanang gulo. Wala sanang ganyan. Wala sanang mag-peace rally ngayon. Buong mundo kung saan yung mga Pinoy nasa ibang bansa pa galit na galit sa pinagagawa ninyo. Alam ang hustisya dun, saan dun yung human rights? Yung karapatan nga ni Tatay Digong di nyo binigay. Diba? Tingin nyo matutuwa yung taong bayan sa inyo ng ganun? Malamang hindi. Magalit talaga. Kasi galing sa inyo Kayo na mismo nagsasabi, idadaan sa Supreme Court. Pero mali yung pamaraan nyo mali yung ginawa talaga kitang-kita naman talaga, maling-mali. Di ba? Hindi naman sana ganun. Lumaban tayo ng patas. Tatay Digong lumalaban ng patas. Haharapin niya, hindi natatakot. Bakit? Kung gusto niya naman umalis kung gusto niya naman talagang tumakbo, hindi na siya dapat umuwi ng Pilipinas, galing siya sa Hong Kong Pero di ba? Wala, hinarap niya. Hindi niya tinakbuhan. Ganun katapang yung former president natin. Tapos yung pagkakaano pa naman nila Torre, kakalad ka rin niya lang daw. Wala nang respeto sa ating presidente. Ano yun? Grabe naman kayo, sir. Ganyan na ba talaga kayo sa kapangyarihan? Grabe naman kayo. Kaya mga taong bayan, laban natin to. Paglalaban natin si Tatay Digong. Kasi pinaglalaban niya tayo hanggang dulo. Ngayon, pagkakataon na rin natin lumaban para sa kanya. Sa lahat ng mga OFW, lalong-lalo na yung mga nagkaroon ng mga death penalty sa ibang bansa. Nag-iisang presidente. Talagang gusto niya makauwi yung isang Pilipino nagkaroon ng death penalty sa ibang bansa. Ang dami na dami na pinauwi ni Tatay Digong. Ganun niya kamahal ang Pilipino. So ngayon siya pinapadala lang doon sa ibang bansa para husgahan doon. Ano yun? Grabe naman kayo. Walang ganun, sir. Walang ganyanan. Lumaban po kayo ng patas. Diba? Kasi may Supreme Court naman tayo. Gumagana yan. Ba't nyo pinapaubaya sa ICC? Ba't nyo ginanon? Wala yung mga kababayan, hindi ko napabain yung reaction ko tungkol dito. Kaya pakishare lang po, huwag niyo pong kalimutan, i-share niyo po para makita po ng taong bayan itong mga nangyayari sa Senate noon. Ito yung nangyayari noong August last year. Okay, last year lang po ito. Kaya mga kabayan, kung bago ka pa sa channel ko, please paki-like, share and subscribe na rin po. And maraming salamat po. God bless, to God be the glory.